Purihin ang Panginoon. Amen! God. Ang mapagpalang araw po sa umagang ito. Amen? Sino rito ang nagpunta upang sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan na may masayang damdamin? Gusto ko makita ang mga kamay. Yan. God. Ngayon, tayo po ay tumayo. Sabihin po natin sa ating mga kapatid. Sabihin po natin sa ating mga kapatid, pinagpala ka ng Diyos na may masayang damdamin. Yung may ngiti, o yung may ngiti, yung may ngiti. Yan. Ngiti sa labi. Amen? Ngiti. Pwede po tayo makaupo. Medyo konting pinaspasukan na ng kurtukan. Yeah. Yan. Praise God. Okay po. Lumagay na tayo sa ating komportabling kaupuan at pakinggan po natin ang mensahe ng ating Diyos sa umagang ito. Ito po isang napakahalaga sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano na dapat nakita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kailangan ito po ay nakita sa atin palagi, lalo na ating mga kapitbahay. Kaya ang nasa isip nyo, ano kaya ibig sabihin ni Lolo Pastor, Kuya Pastor, Ate Pastor? Ano kaya po ang ibig sabihin? Na kailangan makita ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Na tayo ay laging masaya, anuman ang ating kalalagayan. Amen? Yun po, dapat nakita po sa atin. Yun, ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa mga ito, buhay na may masayang damdamin. Yan. Malaman po natin yan kung paano tayo magkakaroon na isang buhay na may masayang damdamin. Yun, ang ating pong teksto ay makikita po natin sa Awit, chapter 5, verse 11, at sa Pilipos, chapter 4, verse 11 hanggang 12. Yung bago po natin basahin ang ating pong teksto, samahan niyo muna ako isang maiksing panalangin. Tayo po yung ko. Ama namin Diyos, na dakila at makapangyarihan sa lahat, ako po ay lumalapit sa iyo na may kababaang loob upang humingi ng gabay sa akin po pagtayo sa harapan ng iyong kongregasyon upang ipahayag ang mensaheng nais niyo pong iparating. Lord God, sa mga oras ito, inaamin ko na wala po akong magagawa kung ako hiwalay sa iyo. Kaya't ako'y sa iyo umaasa at nagtitiwala na ikaw po ang siyang bibigay sa akin ng katagumpayan. Kaya't ngayon pa lamang, Lord, inain ko na pong ganap ang katagumpayan na ipong gawain sa mga ito. Purihin ka, Ama, sa Panginoon Kristo Jesus. Amen. Sige po, buksan po natin sa Awit, o Psalm, chapter 5, verse 11. Yeah, maganda po, magbukas po tayo ng Bible, huwag po tayong aasa masyado doon. Nababasahin, mas maganda, kaya dinala natin ang ating Bible para ano? Para buksan, basahin, tandaan. Amen? Yan po ang dapat. Kaya nga, ano pa, para itaas natin ng Bible, kung itinatago lang naman ang bag. Yan, ang sabi po sa Awit chapter 5, verse 11. Ngunit, ang humihingi ng tulong sa iyo ay masisiyahan. At lagi silang aawit na may kagalakan. Ingatan mo ang mga sa iyo nagmamahal upang magpatuloy silang ito ay papurihan. Sa Ingles, ito po, sa Ingles. Mag-iingit ko yan para kay Samuel. Samuel! Okay. Psalm chapter 5, verse 11. They are always in you, will rejoice. They are always singing for joy. Protect those who love you. Because of you, they are truly happy. Amen? Ito po, sa Pilipos chapter 4, 11, verse and 12.
Buksan po natin sa Filipos chapter 4, verse 11 and 12. Ang sabi po sa Filipos chapter 4, verse 11 and 12, sinasabi ko ito sa inyo, hindi dahil sa kayo hinahingan o hinahanapan ng tulong. Natutunan ko na ang masiyahan, anuman ang aking kalalagayan. Naranasan ko na rin ang maghikahos. Naranasan ko na rin ang gana. Natutunan ko na rin ang sikreto kung paano masiyahan. Anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog, o ang magutom, o ang managana, o ang maghirap. Napakaganda na mensahe ito sa atin. Ito po isang hamon sa ating pamumuhay Kristiyano. Amen? Isang hamon po ito na kailangan talaga makita sa ating buhay. Na kahit tayo po ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok, tayo po ay masaya pa rin. Amen? Ano man ang ating kalalagayan, masaya pa rin tayo. Amen? Ngayon, ang sulat po ito ni Apostol Pablo ay para sa mga mananampalatayang taga-Efeso. Amen? At ang sulat na ito ay hindi lang sa mga taga-Efeso. Ito po ay para sa ating lahat. Amen? Para sa mga buong pamilya ng CSF. Amen? Ang mensahe ito, para po sa atin lahat ito. Ngayon, makita po natin sa verse 11, ang sabi po rito, ang sabi niya, natutunan ko na ang masiyahan, anuman ang aking kalagayan. At sa verse 12, sinabi pa rin ni Pablo, naranasan ko na ang maghikahos. Ano ba ang ibig sabihin ng maghikahos? Maaaring maghirap, ano po? Maghikahos. Ngayon, ang ibig sabihin ng maghikahos, yan po ay kalagayan ng matinding kahirapan at pagdurusa. Kapag tayo po ay nakakaranas ng kahirapan sa buhay, matinding kahirapan, yan po ay gaya ng naghihikahos. Di po ba? Kapag po ay naghihikahos o naranasan natin naghihikahos, ano nangyayari sa inyo? Ngayon, tanong ko, sino po sa inyo rito ang nakaranas na ng matinding kahirapan at pagdurusa? Meron po ba? Wala. Praise God. Amen? Wala. Wala po nakakaranas. Ngayon, kung meron nakakaranas, maaaring tayo po ang may depression doon. Amen? Ngayon, sa verse 12, dito po, sinabi ni Apostol Pablo, naranasan ko ng managana. Ano po ibig sabihin ng managana? Ang ibig sabihin ng managana ay nagtatamasa ng maraming biyaya at pagpapala. Amen? Ngayon, ang tanong ko, sino sa inyo ang nagtatamasa ng maraming biyaya o kaya nasa kasaganaan sa buhay? Taas mo kamay. Yung mga nakakaranas na. Yan. Taas mo ba na iya? Hindi naman kayo utangan eh. So, kayo maya, taas yung kamay. Mga nananagal dyan. Yung mga natatanggap ng maraming biyaya, may kasaganaan sa buhay po tayo, may taas natin yan. Amen? Amen. Hindi mo tayo maniniwala na walang-wala tayo, mayaman ang ating Diyos. Amen? Mayaman yung ating Ama at sa buhat, sa gabi nga sa salita ng Diyos, Philippians 4:19, at buhat sa kanyang kayamanan na hindi maubos, ibibigay niya ang lahat ng ating pangailangan. Amen? Sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ngayon, sa verse 12, ito po. Sinabi pa ni Apostol Pablo na naranasan ko na ang sikreto. Ano kaya yung sikreto sinasabi dito ni Apostol Pablo? So, ang sabi niya dito, naranasan ko na rin ang sikreto kung paano masiyahan anuman ang kalalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom o ang managana o ang maghirap. Tapos si Apostol Pablo ay may sikreto. Ngayon, sa naging karanasan po ni Apostol Pablo, makita natin dito, ng kanyang kasiyahan ay hindi nakabatay o hindi nakasalalay sa panlabas na pangyayari, kundi nasa kanyang puso ang kapayapaan ng Diyos. Ngayon, sa buhay po natin, sa buhay po natin mga tunay na Kristiyano, taas po mga kakamay, kami po ng mga tunay na Kristiyano. Taas po, yan, lahat po tayo. Yung hindi pa, pwede po tayo magpakang. Ito, yan. Sa buhay po natin mga tunay na Kristiyano, talagang matutunan din po natin ang masiyahan, anuman ang ating kalalagayan. Amen? Kailangan matutunan po natin to. Kaya kung tayo po ay
sagana, tanggapin natin ito na may pagpapakababa. Amen? Tanggapin na ito na may malinis sa ating konsensya at may pasasalamat sa ating Diyos. At kung tayo naman po ay kinakapos sa ating pangailangan, huwag po tayong magre-reklamo. Amen? Huwag po tayong magre-reklamo, kundi tanggapin natin ito. Ano ang kalooban ng Diyos? Yun. Gusto kong balikan muli natin yung sinabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4, verse 11. Ang sabi po ni Apostol Pablo, natutunan ko na ang masiyahan, anuman ang aking kalalagayan. Sa sinabing ito, Apostol Pablo, mahirap ito makita sa buhay ng tao. Amen? May pumakita ito, ang sinabi ni Juan. Kahit po sa ating tunay na Kristiyano, mahirap po. Hindi ito madaling makita sa buhay natin. Amen? Hindi po ito madaling makita. Sinasabi niya, natutunan ko na ang masihan, anuman ang aking kalalagayan. Napakahirap po. Na po, ngayon, sa totoo lang, talagang mahirap. Na po, bakit? Mahirap. Kasi, ang tao po ay mapaghanap. Ang tao ay mapaghangad at walang kasiyahan sa buhay. Totoo mo yun? Marami ang ganyan. Amen? Ang tao mapaghanap at walang kasiyahan sa buhay. Sa totoo lang, talagang mahirap. Mahirap po, no? Yung sinasabi ni Apostol Pablo, no po, na maging masaya, lalo na kapag isang katutak ang problema. Amen? Mahirap po masaya kapag isang katerba ang problema. Ano ng problema? Isa-isay natin. Problema sa pera. Amen? Nandiyan na ang pinaka-problema. Kapag ang pinag-usapan ay pera, marami dyan ang may problema. Ngayon, masisiyahan ba kayo kung kayo ay walang pera sa bulsa? Baka nangyayari sa mukha yun, lagi nakasimangot. Amen? Dahil pag walang pera, kasi nakanganga. Diba? Malimit po ganyan. Ano problema? Ito po, problema. O kung saan kukuha ng pambayad, lalo na maliit na rin ito sa mga nag-aaral, pang-pelikula. Pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig. Minsan, problema sa asawang pasaway. Amen? Kasi po, may mga asawang pasaway. Inaamin ko, isa na po ako sa asawang pasaway. Ano po? Inaamin ko yun, ako isa ring pasaway. Kaya misis ko, yan, minsan galit na galit sa akin sa aking kakakulitan. Talagang makulit po ako. Ako po, ang batang matandang makulit. Inaamin ko pa niyo. Kasi doon ko nakapapakita, yung ako ay laging masaya. Amen? Kapag ako hindi nyo na nakita nagpukulit, wala, baka makita nyo sa akin, ako yung nakasimangot. Amen? Yan. Nakita natin niya kung saan po tayo kung saan nakasalala yung ating kasiyahan. Maaari saan? Saan po tayo nakasalalay? Maaari sa negosyo. Yan, sa negosyo. No, hindi. Muna tayo doon sa kan. Mawala ako doon sa problema. Isa-isay natin yung problema yan. Yung nagbibigay sa atin ng kalungkutan sa ating buhay. Problema sa mga lolo at lolang pasaway. Ano po? Napakahirap po kapag may kasama kayo matanda, lolo at lola, pasaway. Malamang, dadami yung inyong dito sa ganito. Dadami yan problema. Diba? O, meron dyan, problema sa biyenan. Amen. Sino rito naman problema sa biyenan? Taas ang mata. Ayun, may nakataas. Talagang naman problema pa sa biyenan. Yan, problema sa manugang. Problema sa magulang. Yan, problema sa negosyo. Ayan, kung minsan, problema sa pambayad saan? Sa utang. Lalo na kapag may utang saan? Alam po natin yan, di ba? Problema sa utang sa bahay, problema sa 5-6. Amen? Yan po ang matinding problema. Kapag dumarating na si Bombay, tinataguan pa. Ngayon, kung kayo po ay kulang sa pera, sa pera, huwag kayong lalapit sa Bombay. Amen?
Huwag kayong lalapit doon sa nagpa-5-6, inuuto-uto kayo noon. Kasi sila lang ang gusto magkapera, yumaman. Subalit sa mga nagpa-5-6, magiging sangkatutak ang inyong problema. Amen? Ngayon, sino po dapat nating lapitan kapag tayo po ay nagkukulang sa pananalapi? Ating Lord, amen? Ang ating Panginoon. No po, siya po ang gawa ng paraan upang matugunan yung ating pangangailangan sa pananalapi. Amen? Yan po. Siya po ang tutulong sa atin. Siya ang gagawa ng paraan. Siya ang magbibigay sa atin ng tao para gamitin niya na matulungan, matugunan ang inyong pangangailangan sa pera. Amen? Ano malay nyo? Pwede nyo lapitas ganito, si gano'n. Yung tinuturo sa inyo ng Panginoon, no? Di ba? May tinuturo sa atin ng Panginoon na taong tutulong sa atin. Huwag kayo basta-basta nalapit sa ibang tao. No? Nakakahiya pa. Baka sabihin, akala ko ba, ang Diyos nyo mayaman, tapos nangungutang. Di ba, ganon? Maaaring makarinig po tayo ng ganyan. Akala ko ba, ang Diyos nyo mayaman, tapos yun, nangihiram ka. Kung nangihiram ka sa mga kapatid sa pananampalataya, wala sila maririnig. Amen? Kaya nalapitan po natin, maliban sa ating Diyos, lapitan din po natin yung ating mga kapatid sa pananampalataya. Amen? Dahil sila po ang ating malalapitan para matugunan yung ating pangangailangan. Yan po ang pinakamahalaga. Yan. Ito po. Ako, inamin ko, ako masaya pag maraming pera. Taas ang kamay ng mga pera, taas ang kamay. Sino ang masaya kapag maraming pera? Amen! Yan. Ay, kukunti pa rin. Sino ang masaya kapag maraming pera? Yan, ako po masaya kapag maraming pera. Amen? Pero hindi nakasalalay ang kasayahan doon sa pera. Amen? Salalay ang kasayahan doon sa doon naman ang aking kalalagayan. Yan. Ngayon, mahirap kapag walang pera. Mahirap po kapag walang pera. Bakit? Mahirap walang pera. Kasi hindi tayo makakatulong. Sinasabi dito ng tungkol sa pagbibigay. Kung wala tayong pera, paano tayo makakatulong sa mga nangangailangan? Amen? Paano tayo makakatulong sa ating iglesia kung nangangailangan? Hindi po ba? Kaya maganda po kung tayo po ay may pera. Lagi masaya, nakakatulong pa. Hindi kaysa doon sa walang pera, malungkot na, nakasimangot pa, nakanganga. Amen? Kaya naisip po natin na magkaroon po tayo ng pera. Tapos natin yan. Hindi pa ako ng hangin, nawawala eh. Yan, sa totoo lang, di ba? Mahirap po mangyari. Yung sinasabi niya po Pablo, noon, naranasan niya na ang masiyahan anuman ang kanyang kalalagayan. Yan. Sa ating, kung ating pong pagmamasdan ito, kung ating pong pagmamasdan yung ating mga nasa kapaligiran, marami tayong nakikita na taong para bang walang kasiyahan sa buhay. Bakit po? Kasi kung saan-saan nakasalalay ang kasayahan ng kalapong buhay. Ngayon, sa ating pong mga ito, tanongin ko kayo, saan nakasalalay ang inyong kasiyahan? Saan? Marahil yung iba sa inyo dito, nakasalalay yung kasiyahan, yun nga, sabi ko doon sa maraming pera. Amen? Maraming pera. Gaya po na sinabi ko, masarap talaga maraming pera. Amen? Pero wag naman doon nakasalalay ang inyong kasiyahan sa maraming pera. Ayun, marahil po ang sa iba sa inyo, nakasalalay ang kasiyahan sa inyong, negosyo. Yan, kapag may negosyo, saya-saya. Pag nalugi ang negosyo, amen? Ganyan po ang nangyayari. Kaya huwag nyo ilalagay yung inyong kasiyahan o nakasalalay sa inyong kasiyahan sa inyong negosyo. No? Ngayon, maaari sa inyong asawa o sa inyong mga anak, nakasalalay ay inyong kasiyahan. Ito po, marahil iba sa atin. Marahil iba sa atin, nakasalalay ay inyong kasiyahan sa inyong barkada. Lalo na ang mga kabataan. Kapag kasama ang mga barkada, ang saya-saya. Pag nasa bahay, ang lungkot-lungkot. Amen? Ganyan po ang trabaho ng mga kabataan. Masaya kapag kasama ang barkada. Happy-happy, go lucky. Amen? Yun, isa nagagano pa. Masaya, di ba? Talagang masaya kapag maraming barkada. Ay paano kung barkada naman, dadaling kayo sa hindi maganda? Masisiyahan pa ba kayo doon? Ngayon, para sa akin, mabuti ka, wala na akong barkada. Wala na akong kaibigan. Kung dadalhin lang ako sa kaluluwa,
kalulukuhan. Amen? Kung ang aking barkada, kung aking anong kalulukuhan, wag na lang. Mabuti pa. Hello. Ayan, okay na po. Yan, nakita po natin, maaaring nakasalalay ang inyong kasiyahan sa inyong asawa, sa inyong negosyo, sa inyong pera, sa inyong kayamanan, sa inyong kaibigan, sa inyong kasikatan, sa inyong sinasabing yung katanyagan. Meron ganyan, di po ba? Meron mga ganyan tao. Ngayon, ito po marami. Ang marami, ito po. Marami sa atin dito. Nakasalalay ang kasiyahan sa mga material na bagay. Amen? Naniniwala po ko dyan, nakaramihan. Ito po, nakasalalay ang kailang kasiyahan sa mga material na bagay. Tandaan po natin, kapag sa mga material na bagay nakasalalay ang ating kasiyahan, hindi po magtatagal ito. Hindi po mag-iinap ang ating kasiyahan. Bakit? Sapagkat ang mga material na bagay nandito sa salibutan, yan po ay lumilipas. Amen? Nawawala. Naglalaho. At nagbabago. Subalit meron po isang tanging bagay o isang bagay lamang na hindi maaari mawala. Ano po yun? Hindi maaari magbago, hindi maaari mawala, at hindi maaari. Ito po ay ang salita ng Diyos. Amen? Dahil ang salita ng Diyos, yan po ay mananatili magpakailanman. Amen? Yan. Hello? Yan. Natin, yun. Mahalaga malaman po natin na kapag sa mga material na bagay po nasalalay ang ating kasiyahan, tiyak mapapalayo tayo mapapalayo sa ating Diyos. Amen? Mapapalayo ang ating Panginoon sa ating Diyos kapag nakasalalay ang ating kasiyahan sa mga material na bagay. At kapag inibig po natin ang mga material na bagay na higit pa sa ating Diyos, ito po ang pagmumulan ng ating agam-agam at ito rin po ang maring dahilan ng ating kapahamakan. Kaya wag po tayong mapopokus sa mga material na bagay na nandito sa salibutan. Ngayon, ang tanong, kalooban po ba ng Diyos na tayo mga mananampalatayang Kristiyano ay magkaroon ng buhay na may masayang damdamin? Amen. Diba? Totoo po yun. Yun po talaga ang nais na yun. Dahil nilikha ng Diyos ang tao para Para maging masaya. Amen? Magkaroon ng buhay na may masayang damdamin. Yun. Kung kalooban po ng Diyos na mga tunay na Kristiyano magkaroon ng masayang damdamin, bakit? Bakit marami po sa mga Kristiyano palaging malungkot? Palaging nakasimangot at para bang palaging galit? Kung kalooban, sinasabi natin kalooban ng Diyos na tayo po'y magkaroon ng buhay, may masayang damdamin, dapat tayo po ay laging masaya. Laging nakangiti, anuman ang ating nararanasan problema. Amen? Dapat palagi po tayo nakangiti, palagi tayong happy. Happy na joy pa. Amen? Yun po ang gusto talaga ng ating Panginoon. Ngayon, sa sulat po ni Apostol Pablo, sa Philippians chapter 4 verse 12, ang sabi niya dito, natutunan ko na ang sekreto kung paano masiyahan anuman ang kalagayan sa buhay, ang mabusog, ang magutom, ang managana, o ang maghirap. Ngayon, sa ating pong pag-aaralan, meron po 5 sekreto tayong dapat malaman. Amen? Kasi si Apostol Pablo may sekreto. Hindi naman sinabi ni Apostol Pablo ang sekreto niya. Pero para sa akin, para yung sinabi niya doon sa kanya, sa Philippians 4:13, magagawa ko lahat ng bagay ito ng dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen? Yung nakarugto noon Yung 11:4:13,
Pero sa atin, meron po pinapahayag sa atin ang salita ng Diyos. Kung ano ang mga sikreto dapat natin gawin upang tayo po ay magkaroon ng isang buhay na masayahin. May isang buhay na masayahing damdamin. Amen? Ngayon, next bang malaman? Amen. Yan. Ngayon, atin pong alamin. Ito po alamang sikretong dapat natin malaman. Ito po una sikreto na dapat po natin tandaan mabuti. Ito po, para tayo po ay palaging masaya. Amen? Ito una, magtiwala sa Diyos. Yan po ang unang sikreto na tayo po ay dapat magtiwala sa Diyos para tayo po ay laging may masayahing damdamin. Ang sabi po sa Kawikaan chapter 16 verse 20. Kawikaan chapter 16 verse 20. Siya na nagpapakita ng kaunawaan sa isang bahay ay makakasumpong ng mabuti at maligaya siya na nagtitiwala kay Yahweh. Ngayon sa English, ito po, sa English po natin babasahin. Proverbs 16 verse 20. Pay attention to what you are taught, and you will be success. Trust in the Lord, and you will be happy. So ngayon, sabihin niyo sa inyo katabi. Sabihin niyo po sa inyo katabi. Ito. Trust the Lord, and you will be happy. Yan. Yan. Narinig yung sinabi ng katabi nyo. Yung katabi nyo, narinig nyo. Dapat, paniwalaan po natin yan. Na kapag po ng kasiyahan sa ating damdamin, yung ating pagtitiwala sa Diyos. Amen? Yan po. Yun. Ano po dapat natin gawin? Upang magkaroon po tayo ng masayang damdamin, ano po dapat natin gawin? Ang magtiwala sa ating Diyos. Ngayon, mahalaga malaman po natin na magtiwala sa Diyos, hindi ito basta-basta na lang nagtitiwala sa ating Diyos. Kailangan ang pagtitiwala po natin sa ating Diyos, ito po ay buong puso at lubusan. Amen? Hindi basta pagtitiwala lang. Kasi ang makikita po natin sa Kawikaan chapter 3 verse 5, tingnan po natin sinasabi sa Kawikaan chapter 3 verse 5. Ang sabi diyan, kay Yahweh ka magtiwala ng buong puso at lubusan. Ngayon, meron pa pong ibig sabihin ang magtiwala ng lubusan. Ang ibig pang sabihin po, ang isa pang ibig sabihin ng magtiwala ng lubusan, pagtitiwala sa Diyos na nanggagaling sa kaibuturan ng ating puso. Amen? Nanggagaling sa kaloob-looban po ng ating pong puso. Yan po ang ibig sabihin ng ibigin magtiwala sa Diyos ng buong puso at lubusan. Ngayon, naliwanagan nyo na. Kaya pagtitiwala po natin sa ating Diyos, kailangan ito po ay nanggagaling sa kaibuturan ng ating puso. Kaya tayo po, tayo po magtitiwala sa Diyos, ibigay na po natin ang the best, pagtitiwala natin sa Diyos. Tanda po natin, ang nagtitiwala sa Diyos, ito po ay kaligtaran ng pag-aalinlangan sa Diyos at sa Kanyang salita. Subalit para sa buhay po natin Kristiyano, napakalaga po sa atin ang magtiwala sa Diyos dahil ito po ang pinakagandang pakikipag-ugnayan po natin sa Kanya. Amen? Kapag tayo po ay magtiwala sa ating Diyos, ito po ang nagbibigay sa atin ng lubusang pagtitiwala sa ating Diyos. Ngayon, kapag tayo po ay nagtitiwala sa ating Diyos, ito po. Kapag tayo po ay nagtitiwala sa ating Diyos na nanggagaling sa kaibuturan ng ating puso, ano po ang gantimpalang maranasan po natin? Una, tayo po ay Kanyang pagpapalain. Amen? Tayo po ay Kanyang pagpapalain. Kaya kung gusto natin pagpalain ng lubusan, anong dapat natin gawin? Magtiwala sa ating Diyos. Amen? Na buong puso at lubusan na nanggagaling sa kaibuturan ng ating puso. Ganoon ang pagtitiwala sa Diyos. Amen? Hindi yun, nagtitiwala naman ako sa Diyos, nagtitiwala naman. Ganoon na ba ang pagtitiwala sa ating Diyos? Hindi po ganoon. Dapat ang pagtitiwala po natin ay nanggagaling sa kaibuturan ng ating puso upang tayo po ay pagpalain ng Diyos. Amen? Ganun po yan. Ngayon, tayo po ay Kanyang gagabayan. Tayo po ay Kanyang kakalingain. Kanyang tutuparin yung Kanyang mga pangako sa atin. Amen? Tandaan po natin, napakaraming pangako ang Diyos sa atin. Kung bibilahin po natin ang nakasulat sa Biblia, ay ewan ko lamang, hindi po nagkakamali, nasa may 3,000 po yan. Yung pangako ng Diyos na dapat makamtam natin.
No? Ang kailangan lang natin po ay magtiwala sa ating Diyos ng buong puso at lubusan. Di ba? I thank you. Yan. Thank you. Ngayon, si po nakakatanda rito ng Jeremiah chapter 29 verse 11. Jeremiah chapter 29 verse 11. Diba? Napakaganda ng pangako ng Diyos. Diba? May layunin ng Diyos sa buhay natin. Buhay hindi natin kasasama, kundi para sa ating ikabubuti. Di po ba? Punong-puno ng pag-asa. Yun po ang pangako ng Diyos sa atin. Kaya yan po, maranasan po natin yan. Kapag tayo po ay lubusang nagtitiwala sa ating Diyos. Amen? At higit sa lahat, ito po, maging ang pinakamahirap na sandali ng ating buhay ay kaya nating ipagkatiwala sa ating Diyos. Amen? Napakarami pong, napakaraming bunga. Maraming bunga sa buhay po natin kapag tayo po ay buong puso nagtitiwala sa ating Diyos. No? Sinasabi ko na sa inyo, tutuparin niya kanyang mga pangako. Hindi niya tayo ilalagay sa kahiyan. Kabilang po yan. Amen? Hindi tayo ilalagay ng ating pang sa kahiyan kapag tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. Hindi po. Kaya napakaraming gantipala, napakaraming tayong benepisyo makukuha kapag tayo po ay lubusan nagtitiwala sa ating Diyos. At higit sa lahat, dito tayo magkakaroon. Sa ating pagtitiwala sa ating Diyos, dito po tayo magkakaroon ng isang buhay na may masayang damdamin. Amen? Ayan, tandaan po natin yan. Always be happy. Amen? Trust in the Lord and you will be happy. Ayan. Isa pa, ito po, pangalawang sikreto na dapat po nating malaman upang tayo po ay magkaroon ng isang buhay na masayahing damdamin. Yung pong pagsunod sa Diyos. Obey God. Yan. Pagsunod sa Diyos. Kawikaan chapter 28, verse 14. Yan po natin. Mapalad ang taong sumusunod sa Panginoon. Ngunit ang matigas ang ulo ay napaparool. Ngayon, kung sa Ingles, yan po natin. Proverbs 28, verse 14. Always obey the Lord and you will be happy. Yan, sabihin niyo po sa inyo katabi. Obey the Lord and you will be happy. Yan, napakinggan. Yan po ay deklarasyon. Amen? Obey the Lord and you will be happy. Yan. Malinaw po sa salita ng Diyos na kung tayo po, kung ating sinusunod ang ating Diyos, tayo po ay may buhay na may masayang damdamin. Kahit po isang katutak ang ating problema. Amen? Kahit po isang katutak ang ating problema. Na po, kung sinusunod po natin ang ating Diyos, yan po ay mababaliwala. Amen? Kahit isang katutak po ang ating problema, masaya pa rin tayo. Amen? Kapag kapag sinusunod po natin ang ating Diyos. Wala pong problema na hindi natin mapapagtagumpayan. Amen? Dahil po yan ng Diyos, siya ang magbibigay sa atin ng kasiyahan kapag tayo po ay sumusunod sa Kanya. Ngayon, ano po sabi sa Proverbs 28:14? Ano po ulitin po natin para hindi mawala sa ating kaisipan to. Yung sinasabi sa Proverbs 28 verse 14, always obey the Lord and you will be happy. Ayan, ang pangatlo. Ito po, ang pangatlong sikreto na dapat natin malaman upang magkaroon po tayo ng buhay na may masayang damdamin po ay ang pagpapahayag ng mga kasalanang inililihim. Kapag pala po tayo ay may kasalanang inililihim, hindi tayo magkakaroon ng buhay na may masayang damdamin. Tingnan po natin kung ano po nangyari sa buhay ni Haring David nung inilihim niya sa ating Diyos yung kanyang mga kasalanang nagawa. Makita po natin ito sa Awit, chapter 32, verse 3 and 4. Yan. Makita po natin. Ito po ito sa buhay ni Haring David kung ano ang naranasan niya nung kanyang inilihim, yung kanyang mga kasalanang ginawa. Ito po, inilihim niya ito sa ating Diyos. Ang sabi dito,
noong hindi ko pa ipinapahayag ang aking mga sala, ako'y nangihina sa maghapong pagluha. Verse 4, araw at gabi, ako'y iyong pinarusahan. Wala nang natitirang lakas ang aking katawan. Parang hamog na natuyo sa init ng araw. Dito po inilarawan sa mga talata nito ang matinding kalukutan at kaparusahang naranasan ni David noong inilihim niya ang kanyang mga kasalanan sa ating Diyos. Ngayon, marami po nawala sa buhay ni Haring David noong inilihim niya ang kanyang kasalanan sa ating Diyos. Nawala sa kanya ang kanyang kapayapaan. No? Isa pa, nawala sa kanya ang kanyang malalim na relasyon sa ating Diyos. At naranasan din niya ang sumbat ng kasalanan at paghihirap ng kanyang kalooban bilang parusa sa kanya ng Diyos. Kita niyo, kapag tayo po ay may lihim na may itinatago o nililihim na kasalanan sa ating Diyos, hindi natin namamalayan yung ating kahirapan naranasan, yung anong problema yun po ay parusa ng Diyos sa atin. Amen? Pinaparusahan po tayo ng Diyos. Kaya wag po tayo maglilihim. Kung tayo man po ay may nagawang kasalanan, wag po natin inililihim sa ating Diyos. Ngayon, sino po dito ang hindi nakagawa ng kasalanan? Sino po dito hindi nakagawa ng kasalanan? Taas ang kamay, mga hindi nakagawa ng kasalanan. Yeah, praise God. Amen. Maamin. Aminin man na natin, hindi. Lahat po tayo ay nakagawa ng kasalanan. Amen? Lahat po tayo. Kasi kung sabi po natin, hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating bulaan ang ating Diyos. Ano? Ginagawa po nating sinungaling ang ating Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. At kung sinasabi po natin na tayo po hindi nagkakasala, wala sa atin ang katotohanan. Ngayon, ano po sinasabi sa Romans 10 verse 3? Walang matuwid, wala kahit isa. At sa 23, walang nakabot, walatian ng Diyos sapagkat ang lahat ay nagkasala. Na po? Kaya walang matuwid, wala kahit isa. Lahat po tayo nagkakasala. Amen? Ito po ang magpapatunay na walang matuwid, walang kahit isa at walang perpektong tao. Wala po tayo may lihim sa ating Diyos sa ginagawa po natin kasalanan sapagkat ang lahat ng ating ginagawang kasalanan, ito ay hantad at hayag sa paningin ng Diyos at sa Kanya tayo magsusulit. Amen? Sa Kanya po tayo magsusulit. Ngayon, ano po ang dapat natin gawin? Kapag tayo po ay nakagawa ng kasalanan, meron po tayong dapat gawin. Kung kapag tayo po ay may nagagawang kasalanan, ang dapat po natin gawin, una, huwag po nating ilihim ito sa ating Diyos. Huwag po nating ilihim sa ating Diyos yung ating mga nagawang kasalanan. Pangalawa, ano po dapat natin gawin? Lumapit tayo sa ating Diyos at aminin po natin. Aminin po natin yung ating mga nagawang kasalanan. Aminin po natin ito sa ating Diyos. Huwag po nating ililihim. Ang pangatlo, ito po, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Diyos at pagsisihan po natin ang ating mga nagawang kasalanan. Kapag sinabing pagsisisi, ito po ay pagtalikod sa kasalanan. Amen? Kapag pinagsisihan na natin ang ating kasalanan, huwag na nating babalik-balikan na. Amen? Huwag na po. Kasi pinagsisihan na natin yun. Nang ibig sabihin, tinalikuran na natin. Amen? Kaya, kung sino pa ito, yung mga babalik-balik ang kasalanan, huwag na natin gawin yan. Amen? Huwag na po natin gagawin yan. Ngayon, kapag nagawa po natin, na po, ang tatlong bagay na ito, ano po magiging resulta nito? 1 John 1:9. Ano po sabi sa 1 John 1:9? Kung ipapahayag natin ang ating kasalanan, siya ay tapat at banal na tayo ay kanyang patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating naging kalikuan. Yun po ang resulta na doon. Pag nagawa po natin ang tatlong bagay na ito, na po, tiyak, tayo po ay patatawarin ng Diyos. Amen? Kaya nga lang, huwag naman po natin uulit-ulitin pa ang gumawa ng kasalanan. Kung alam naman natin kasalanan, huwag natin gagawin. Amen? Kaya nga lang, kung minsan talaga,
sa isip, sa salita, gawa, nakakagawa po tayo ng kasalanan. Amen? Kasi nga sa walang perfectong tao. Pero kung alam naman natin kasalanan, huwag na natin gagawin. Amen? Huwag na po natin uulit-ulitin pa. Ngayon, tingnan po natin kung ano po ang ginawa ni Haring David sa kanyang mga nagawang kasalanan. Sa chapter 32, verse 5. Sabi niya, ito po ang ginawa ni Haring David sa kanyang mga kasalanang inilihim sa ating Diyos. Ako'y lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking mga nagawang pagsasalangsang, di ko na inilihim. Pinagpapayan ko ang lahat na ito'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa salang angkin. Ganito po rin ang nais ng Diyos sa atin. Nais din sa atin na kapag tayo po ay nagkakasala, huwag nating ililihim sa Kanya. Amen? Kapag inilihim po natin sa Diyos yung ating mga nagawang kasalanan, malaki po ang magiging epekto nito sa ating buhay. At maaari po yung ating mga panalangin ay naaapektuhan din. Amen? Yung ating panalangin po ay naaapektuhan din kapag tayo po ay may mga kasalanang inililihim sa ating Diyos. Ano po sabi sa Isaiah 59:2? Isaiah 59:2, ang sabi diyan, si Yahweh ay palaging malakas upang iligtas ka. Hindi siya bingi at ang mga denggoy diniringgin niya. Ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan kung bakit hindi niya narinig ang dalangin mo at siya ring dahilan ng paglayo niyo. Tingnan niyo, nakita po natin ang naging dahilan kung po ay may mga nililim na kasalanan, nadadamay pati yung ating pananalangin. Hindi po papakinggan ng Diyos. Ulit-ulitin ko po sa inyo, hindi po papakinggan ng Diyos ang ating dalangin kapag tayo po ay may mga kasalanang inililihim. Amen? Kaya kung tayo po ilalapit sa Diyos, paayos tayo. Paayos po natin yung ating buhay. Paayos po natin yung ating puso. Amen? Huwag po natin kakalimutan na tayo po ay laging humingi ng kapatawaran sa ating Diyos. Dahil malit at malaking kasalanan, yun po ay parehong kasalanan sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Yan. Kung talaga nais po natin magkaroon ng isang buhay payapa, isang buhay na may masayang damdamin, anong dapat pa natin gawin? Huwag po natin ilihim sa ating Diyos yung mga kasalanang ating nagawa. Ang pang-apat, ito po, ang pang-apat, dapat po natin gawin upang tayo po magkaroon ng isang buhay na may masayang damdamin, yun po ay ang humingi ng tulong sa ating Diyos. Kapag tayo may mga problema, may mga mabigat na pasanin, lapitan po natin ang ating Diyos upang humingi ng tulong. Kapag tayo po ay tinulungan ng Diyos, tiyak masisiyahan tayo. Amen? Masisiyahan po tayo. Awit, chapter 5, verse 11. Nasabi po dyan, ngunit ang humihingi ng tulong sa iyo ay masisiyahan at lagi silang aawit na may kagalakan. Amen? Amen. Talagang totoo po yan. Kapag tayo po ay may kasiyahan sa ating damdamin, may kagalakan, palagay ko, umaga pa lamang, pagkagising pa lamang natin, tayo po ay umaawit na sa Panginoon. Amen? Sino po nakagawa nito? Pagkagising pa sa umaga, kahit na sabi nga may panis na laway pa, nagagawa magpuri sa ating Panginoon dahil masaya yung ating damdamin. Amen? Diba? Ako lang, sa totoo lang, naamin ko, buhay ko na po yun. Na pagkagising sa umaga, kumakanta na ako sa Panginoon bago ako manalangin. Amen? Yun ay bilang pasasalamat sa atin. Yun po ay patunay na ako po ay mayroong masayang damdamin. Amen? Kaya ako nagagawa po iyon. Kaya sabi nga dito, ngunit ang humingi ng tulong sa iyo ay masisiyahan at lagi silang aawit na may kagalakan. Kaya palagi ko, napakahirap talaga umawit kapag tayo po ay malungkot. Amen? Makakaawit ka ba niya kung tagtad ka ng kalungkutan? Mahirap. Pero kapag ikaw po ay masaya, may masaya yung damdamin ka, malamang, lagi ka kumakanta, nag-ugas ka ng plato, namamalansya ka, paniyang kanta mo ng mga papuring awit para sa ating Panginoon. Amen? Mga papuring awit para sa ating Panginoon, hindi yung mga makarena, makabebe, gano'n, hindi yung gano'ng awit. Yung awit na mga makamundo, huwag po natin aawitin yun. Ako po. Maraming awitin tayong alam. Amen? Sa lagi na lang natin inaawit ya tuwing linggo. Kailangan nasasaulado natin yan. Ako, sa totoo lang, marami kong alam na kanta. Kung kantang pang-Kristiyano lang. Napakarami kong kanta. Bakit? Kasi po, nililista ko yan. Doon sa akin notebook. Meron po akong listahan. Kaya kami, TOD kami, Tabernacle of David,
24 hours yun. Non-stop yun. May slot kami na tigda 2 oras para tuloy-tuloy yung 48, naging 48 hours yun. Tuloy-tuloy po yun, non-stop yun. May papayit. 2 oras, wala kang gagawin kundi kumanta, manalangin. Paano kung wala kayong alam na kanta? Hindi po ba? Kaya napakahalaga po sa buhay po natin na tayo po ay laging masayang umaawit sa Panginoon. Amen? Napakaganda po yan. Kaya sanayin na po natin dito sa lupa, lagi tayong masayang kumakanta sa ating Panginoon. Dahil sa langit, wala po tayong gagawin kundi umawit na may masayang awitan. Amen? Kaya dito pa lamang. Kaya lagi po tayong lagi tayong masaya, meron tayong damdamin na may masayahin. Damdamin. Amen po ba? Yan. Sabi dyan, malinaw, nakasalalay po ang ating kasiyahan sa paghingi ng tulong sa ating Diyos. Kaya kung tayo po ay dumaranas ng mga mabibigat na problema, mabibigat na pagsubok, mabibigat na kapaghatian, mga pasanin sa buhay, anong dapat natin ibigay? Anong dapat natin gawin? Humingi po tayo ng tulong sa ating Diyos. Amen? Humingi po tayo ng tulong sa ating Diyos. At kapag tayo po ay kanyang tinulungan, sigurado, ang ating kalukutan, yan po ay mapapalitan ng masayahing damdamin. Amen? Yan po ang dapat natin gawin. Ngayon, saan na tayo? Panlima. Ito po, panghuli. Panlima, yung kasobrahan, kasi ito lang nakita ko sa Bible. Ngayon, siguro kung hahanap pa tayo, pagbubulay-bulayan pa natin ang salita ng Diyos araw at gabi, sigurado marami pa tayo makikita kung ano ang mga sikreto na dapat po natin gawin upang tayo po ay magkaroon ng masayahing damdamin. Ang panlima, ito po, ang pinakamahalaga, malimit natin marinig to. Ako, simula ako sumimba rito, malimit ko pong marinig to. Ito panlima ay ang pakikinig ng salita ng Diyos. Naniniwala po ba kayo na kapag tayo po ay lagi nakikinig sa salita ng Diyos, nararamdaman natin na tayo po ay may masayahing damdamin? Na tayo po ay masaya? Ewan ko sa iba, baka naman nakikinig nga, inaantok naman. Wala mangyayari doon. Di ba? Kaya kailangan laging mulat ang ating mga mata, ang ating pandinig. Mulat. Yung ating pandinig laging bukas. Amen? Kakabalik-baliktad na ako. Tapapataw si Pastor. Pastor, kung lang joke lang yun. Pero totoo, kamali ako doon. Okay. So yan po napakalaga. Yung pakikinig ng salita ng Diyos para tayo po ay magkaroon ng masayahing damdamin. Jeremiah chapter 15 verse 16. Tingnan po natin. Ito po, karanasan po ito ni Jeremiah. Ang sabi niya, nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo'y aking kagalakan. Ngayon, sa English, tingnan po natin. Jeremiah chapter 15 verse 16. You spoke to me, and I listened to every word. I belong to you, Lord God Almighty. And so your word filled my heart with joy and happiness. Ngayon, nakita po natin dito. Nung pinakinggan po ni Jeremiah, ang salita ng Diyos po ang nagbigay ng kagalakan sa kanyang puso. Amen? Nakita po natin ang kahalagahan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Nakapagbigay po yan ng kasiyahan sa ating puso. Ngayon, sa buhay po natin, tunay na mga Kristiyano, ano po ang palatandaan na tayo po ay tunay na Kristiyano? Ano po ang palatandaan? Yung pinaka-the best na palatandaan na masasabi natin na tayo po ay mga tunay na Kristiyano. Ito po, kapag tayo po ay sabik, meron po tayong kasabikan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dito po mapapatunayan na tayo po ay tunay na Kristiyano. Amen? Dapat lagi po natin kinasasabikan ang salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya malimit nga po itutuloy kasi nga po ang salita ng Diyos, yan po ang magbibigay sa atin ng pag-asa, magbibigay sa atin ng buhay, magbibigay sa atin ng kasaganaan. Lahat may bibigay sa atin para lamang tayo maging masaya. Amen? Ang salita ng Diyos. Kaya nga, sabi nga sa Joshua 1:8, huwag niyong kaligtaan, basahin ang aklat na yun, pagdilin niyo araw at gabi nang sa gayon kay giginhawa at maging matupay ang inyong pamumuhay. Kaya po natin kaligtaan, araw at gabi. Sinyo dito, natapos to.
Buong buo. Oh, bihirang-bira palagay ko. Oh, ang nakatapos po, yung nabasa to, from Genesis to Revelation. Oh, wala, di ba? Bihirang-bira. Palagay ko, bihirang-bira. Pakoy namin ko, nabasa ko po lahat to. Nung ako ay nasa Saudi, pag wala pa akong ginagawa, ayan, siyempre, bubuksan ko yan. Yan, kasi noon talaga sa Saudi, napakahirap magkaroon ng Bible. Napakahigpit. No? Pero alam naman natin ang Diyos ay gumagawa ng paraan. Amen? Para lamang makapasok ang Bible sa Saudi. Ano po, ang isang pinakamalaking ginamit ng Diyos dyan ay ang Amerikano. Na magkaroon ng Desert Storm. Pumasok ang Bible dyan. Dala ng Amerikano ay Biblia. Ikinalat sa Saudi. Kaya karamihan po sa mga Pilipino, karamihan sa maging Kristiyano doon, may mga sariling Bible. At ang Bible ko, ito po ay galing sa sister wife. Pinadala niya ako. Noon, kwento ko lang po yung kahigpitan ng Bible sa Saudi. Sa Saudi, noon kami, nung ako unang ko doon, malayang-malaya kami sa downtown, nakapagpapahayag kami ng salita ng Diyos. Dala-dala po namin yan. Hindi kami natatakot kasi hindi pa mahigpit. Pero nung kumalat na ang pagiging Kristiyano sa Saudi, humigpit na sila. Napakahigpit na talaga. Talagang hinuhuli, kinukulo. Naranasan po namin yan sa aming church. Kami po ay ni-raid. Ni-raid po kami dyan. Pinasok ng mga mutawa. Yung matawa, yung mga pare ng Saudi. Galit na galit sila sa Bible. Ba't kaya galit na galit sila sa Bible? Sa mga Kristiyano, galit na galit yan. Sa mga nag-aaral ng salita ng Diyos, galit na galit yan. Bakit kasi? Ang pagkaalam ko, kaya sila galit. Kasi malalaman nila katotohanan at ang katotohanan siya magpapalaya sa kanila. Amen? Kaya galit sila sa salita ng Diyos. Ito po, meron po isang karinsan tungkol sa salita ng Diyos. Nung ako po ay bago pa lamang, maging tunay na Kristiyano, kasi ako po ay Kristiyano. Kristyanuhan lang. Kasi po, ang aking pagiging Kristiyano sa Protestante. Inaamin ko po, ewan ko lamang kung may malaki ng pagbabagong nagaganap sa Protestante. Amen? Hindi ko lang po alam, kasi matagal na po kung hindi na po ako nasa Protestante, kundi nasa tunay na gospel church na ako. Buong katotohanan ng salita ng Diyos ang sinusunod. Amen? Ang ating sandigan ng ating pananampalataya ay ang salita ng Diyos. Nung ako pinapalipat ng destino, ang natpunta ko po ay medyo bulubundukin sa Saudi. Hindi ko nadala ang Bible ko. Hindi ko nadala. Ngayon, nung ako'y nakakatatlong araw, 4 na araw na doon sa aking destino, doon sa babang tinutulugan ko, may sugalan. Sa totoo lang at maniwala kayo, hindi ako po ay laki sa sugal. Binuhay ko ang aking 2 anak, si Hernat at si Melvin, pamamagitan po ng sugal. Balasero ko ng sakla. Alam niyo yung sakla? Taas sa kamay, nang nananakla pa noon. Balasero po ako ng sakla. Yan. Lahat na yata ng sugal alam ko noon. Kaya isang dahilan kung bakit ako napapunta ng Saudi, dahil sa sugal. Dahil sabi ng mga nakakarating sa Saudi, madaling kumita sa sugal, lalo na kung marunong ka mandaya. Isa na po ako sa talagang marunong mandaya. Yan laki na yan, sisiw lang yan. Yan yung sinasabing pusoy. Napakadali mandaya. Isa pong dahilan niya, bakit ako nagpunta ng Saudi. Bakit po? Kasi hindi ko alam yung pinasukang trabaho doon. Hindi ko alam. Nakarating po ako. Maaaring kapahintulutan na rin ng ating Panginoon dahil hindi ko alam. Doon ko pala makikilala ang Diyos ng tunay na pagkakilala. Amen? Sa Saudi ko naranasan po yun. Ngayon, ito po. Nung ako po nandun sa destino ko, ang sugalan nasa ibaba ng higaan ko. Pero nakatira, may silong pa eh. Mayroong ilalim. Ngayon, kapag ako ay nakakating, para bang hinihikayat ako ni Taning? Kasi buhay ko yung sugaruli. Amen? Medyo, kumbaga sa kuwang, batang-batang Kristiyano pa rin. Pero alam ko na yung 2 Corinthians 5:17, alam ko na yan. Kaya nga lang nadadala pa rin ako ng aking damdamin. Kung saan ako mahina, doon ako tinitira ni Satanas. Sugalan ako po, nakikita ko yung yung pera. Nahahasap ako eh. Nakita ko, bumababa na yung pa ako. Ayun. Una, itong ginagawa ko, sama-sama po lang. Sama-sama. Tapat-tapat. Sama-sama, gano'n. Nung naglao, nakaupo na ako. Ang naranasan ko, puro talo. Hindi ako mapangdaya, baka mabugbog ako doon dahil hindi ako tiga roon. Kaya ano po nangyari?
Dahil hindi ko alam, hindi ko dala ang Bible ko, ganoon ang nangyari sa akin. Amen? Kaya nung huli na pinagsisisihan ko, bakit hindi ko nadala ang aking Bible? Yun ang aking pagkakamali. Yun po ang aking pagkakamali. Kaya nung ako, nung nakikita ko na parang bumabalik uli sa akin yung aking kagusto magsugal, nagpaalam na ako doon sa namamahala sa akin. Kasi pauwi na rin lang ako noon. Buti lang pinayagan akong bumalik doon sa aking sariling destinasyon. Kaya doon sa pinanggalingan ko, doon ako muling ibalik ko uli yung aking dating sigla sa ating Panginoon. At doon ko na uli, laging binabasa ang salita ng Diyos, araw at gabi. Amen? Kaya dito ko nakita yung pagbabago na aking buhay. Andito. Ano po ba? Nandito, malaki po ang naggagawa ng salita ng Diyos. Tandaan po natin yan. Ngayon, kahit po kayo, marunong sumayaw. Yan, magpakending-kending dito. Magandang kumanta, wala na kayo alam sa salita ng Diyos. Baliwala din po yan. Amen? Baliwala po yan. Ang pinamalaga sa buhay po natin na tayo po, nasa ating puso ang salita ng Diyos. Dahil yan po ang makapagbigay sa atin ng masayahing damdamin. Ito ba? Ayun, sa paanong paraan natin mapapanggan ang salita ng Diyos. Ito po ay bilang karagdagan lang dahil naipaliwanag na ito ni Pastor nung siya po ginamit tungkol sa salita ng Diyos. Sa paanong paraan? Marami pong paraan. Pero sa napagandang napiling paraan, meron tayong 5 o 4 na paraan na dapat gawin. Ito po unang paraan sa pamagitan nga po ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Kapag tayo po ay palagi nagbabasa ng salita ng Diyos, mararanasan natin ang Diyos ay nangungusap sa atin. Amen? Mararanasan po natin yan. Ngayon, ang pangalawa, ito po ang pinakamahalaga, yung pagdalo sa Bible study. Napakahalaga po yan. Kapag tayo po ay palagi dumadalo sa Bible study, diyan natin mapapakinggan yung salita ng Diyos. So ngayon, patuto ko sa aking buhay. Ako po, hinawakan Bible study sa Cavite City. Maging sa Bacoor. Ano po? Marami na akong nahawakan dyan. Hanggang sa mapapagkatiwalaan ako nung aming pinakapastor na maging isang pastor. Sila po ang nakakita ng buhay ko. Nung ako po kinukuha ng pastor, ayoko pang pumayag. Para bang hindi ko kaya. Hindi, parang sa akin, hindi ko kaya. Hindi ko alam na mayroon palang pagkatawag sa akin ng Panginoon na ako ay magiging isang pastor. Wala na po akong magagawa, kundi tanggapin. Amen? Kaya napakahalaga po. Sa totoo lang, ako po ay hindi nakapag-aral ng Bible School. Hindi po ako nakatungtong na sinasabi lang Bible School na yan. Ang aking lang experience ay yung umatin sa discipleship. Napakalaking bagay po yan. Napakalaking bagay po yan. Yung umating kayo sa mga discipleship, mga seminar, napakahalaga po. Diyan yung may experience na kayo ay kinakausap na ng Panginoon para gamitin niya. Napakahalaga po yan. Kaya kailangan mahalaga po na tayo po ay palagi dumadalo sa Bible study. At ang pangatlo, kailangan po ay pakinggan po natin yung mga lingkod ng Diyos na ginagamit ng ating Panginoon upang ipahayag ang kanyang mensahe na nais niyang iparating sa atin. Amen? Katulad sa ganitong pagtitipon-tipon, napakalaga na tayo po ay laging dumadalo tuwing araw ng linggo. Amen? At ang pagdalo sa tuwing araw ng linggo, ito po ay kinasasabikan, hindi kinaatukan. Lagi po natin tatandaan niya, kinasasabikan natin po ang makinig ng salita ng Diyos. Ito po, ang pang-apat, ito po, yun nga, sinasabi ko ay yung tuwing araw ng linggo. Tuwing araw ng linggo. Kaya sa buhay po natin, mga tunay na Kristiyano, napakahalaga. Sa buhay po natin na tayo po ay palaging dumadalo tuwing araw ng linggo upang makinig ng salita ng Diyos. Huwag po natin katatamaran ang pagdalo tuwing araw ng linggo upang makinig po ng salita ng Diyos. Amen?
Dapat po yan po ay kinasasabikan po natin. Ang pakikinig na salita ng Diyos tuwing araw ng linggo. Huwag po natin katatamaran yan. Ngayon kung talagang hindi pwede pumunta at may magandang dahilan naman, ay okay lang. Pero kung wala namang dahilan, maglalaba, ganito, gano'n, ako, marami sinasabi. Maraming dahilan, amen? Kapag maraming dahilan, ano? Di ba? Pag maraming dahilan, talagang hindi makakatin. Pero kung walang dahilan, malayang makarating. Amen? Kaya, kailangan sipagan po natin. Lagi po tayong dadalo sa gawain ng ating Panginoon upang palagi nating mapakinggan ang kanyang salita sapagkat ang salita niya ang magbibigay sa atin ng buhay na may masayahing damdamin. Amen? Palakpakan po natin Diyos. Praise God! Sa akin po pagtatapos, nais ko lang ibahagi sa inyo kung ano po ang nagagawang kabutihan kapag tayo po ay may buhay na may masayahing damdamin. Gusto niyo po ba yun? Gusto niyo yun? Sige, unahin po natin. Sige, ito po ang una. Kapag tayo po ay may masayahing damdamin, tayo po ay nagiging kaakit-akit. Amen? At nagiging mukhang bata yung ating paningin. Sige po ba? Sige, subukan nyo lagi kayo nakasimangot. Kung hindi, lagi nakakulubot kayo yung nakasimangot. Di ba? Madali kayong tatanda. No? Kaya kailangan lagi po tayong masaya. Kapag ang bunga po niyan, tayo po ay nagbumukhang bata at ano pa, nagiging kaakit-akit sa paningin ng iba. Ang pangalawa, ito po, ang pangalawang nagagawa, kapag tayo po ay may masayang damdamin, nababago ang ating isipan at damdamin. Ang salita ng Diyos po ay nakapagbabago ng ating damdamin at isipan. Ang pangatlo, na po, palaging malakas at malusog ang ating katawan. At ang ating blood pressure ay laging normal. Kasi walang tension, di ba? Kaya lagi tayong cool. Yan. Yan. Ang pang-apat po, kapag tayo po ay may masayahing damdamin, may kakayahan itong alisin anumang kirot ang ating nararamdaman. Kayang alisin po yan. Po, yung mga kirot na ating nararamdaman, kayang alisin kapag tayo po ay may masayahing damdamin. Yan ang panglima. Ito, kapag tayo ay may masayahing damdamin, makakatulong ito sa ating ikatagumpay. Po, at ang pang-anim, tayo po ay makakahawa sa ibang tao. Bakit po makakahawa? Kasi kapag tayo ay lagi masaya, lagi tayong nakangiti, sila po ay mapapangiti rin. Amen? Kapag tinitingnan po natin sila po ay mapapangiti rin. Paano kung nakasimangot tayo? Ano, di ba? Ay baka magsisimangot sila sa atin. At isa po ang pinakamagandang paraan. Na po, kapag tayo po ay palagi masaya, palagi nakangiti, ito po ang isang paraan upang sila ay ating makausap at mailapit sa ating Panginoon. Amen? Yan po isang napakagandang paraan. Kung gusto po natin makapag-akin ng kaluluwa, no? Hindi pa man natin sinasabi yung salita ng Diyos, kailangan lagi natin sila ngingitaan, di ba? Isa po napakalaga yan, napakalaga kapag tayo po ay lagi nakangiti. Dahil ito ang isang paraan upang sila ay ating makausap at mailapit sa ating Panginoon. Ito po ang panghuli, ang the best. Ito po ang the best. Tayo po ay palaging umaawit ng masaya. Na po, kapag tayo po ay may damdamin, tayo po ay mayroong buhay na may masayang damdamin, lagi po tayong aawit ng masaya. Kasi sabi po sa Psalm chapter 5 verse 11, but all who find safety in you will rejoice. Amen? There are always sing for joy, protect those who loves you, because of you, they are truly happy. Ngayon, ito po bilang paalala. Tayo po, tatapos na bilang paalala, lagi po nating tatandaan at palagi po nating alalahanin na po yung limang sikreto kung paano tayo magkakaroon ng masayahing damdamin. Una, ito po, dapat, ito po, magtiwala tayo sa ating Diyos. Ang pangalawa, buong puso at lubusang pagsunod sa ating Diyos. Ang pangatlo, kailangan wala po tayong kasalanang inililihim.
At ang pang-5, humingi ng tulong sa ating pang-4, humingi tayo ng tulong sa Diyos. At ang pang-5 ay ang pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? God bless you po at salamat po sa inyong lahat.